engaging in aquaculture operation without valid permits, violation of their terms and conditions, constitute unauthorized fishing activity under Section 87. Ito guys ha, pakinggan nyo guys. Offender shall be subject to fines ranging from 500k to 1 million. Ayan yung penalty guys. Sakali na kayo ay mahuli na nagpapalaganap or nagtatapon ng crayfish sa kung saan sa ilog, kayo ay matsyempoan na mahuli dahil kayo nagpaparami na wala kayong permits, wala kayong certificate sa mga biosecurity protocols, sanitary permits, etc. blah blah blah. At pag napatunayan na kayo ay hindi sumunod, yun po yung kakaharapin nating penalty. 500,000 to 1 million. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So for today's video guys, alam nyo naman at alam ko familiar na kayo sa mga bali-balita, no, regarding sa guidelines ng BIPAR. At alam ko marami rin na sa inyo yung nakakita ng guidelines, yung draft na lumabas. At meron na rin tayong ginawang live video sa ating YouTube channel na kung saan tayo ay nagbigay ng komento at opinion regarding kung ano nga ba yung nilalaman ng guidelines na to. So ngayong araw guys, samahan nyo ako at patuloy nating talakayin kung ano nga ba yung nilalaman ng guidelines na nilabas ng BIPAR. Dahil maraming mga balita, may mga iba't ibang komento, violent reaction, nagsama-sama na, ano. So lahat yan, talakayin natin yan at busisiin natin kung ano nga ba yung nilalaman ng guidelines. Ito ba ay talagang pangmasa or para sa iilan lang? So samahan nyo ako guys, tara. Actually itong guidelines na to, ilang beses ko itong talagang binasa, pinag-aralan at masusing talagang inaral. Kasi yung gagawin kong video na to, disclaimer lang guys, ayoko maging bias dito at gusto ko maging fair sa lahat. And para sa kinauukulan, hindi po tayo kaaway or kalaban, no? Magbibigay lang po tayo ng opinion, no, regarding dito sa lumabas na draft ng BIPAR. Alright? Para sa hindi nakakaalam, nag-start talaga yan dito sa trending thumbnail na to. Ayan, for sure, maraming nakapanood sa inyo at until now, talagang Luzon, Visayas, Mindanao, talaga namang marami yung nagpapatuloy sa pag-aalaga ng crayfish. And gusto ko rin muna pasalamatan na shoutout, no? Si Ma'am Roxanne, especially, syempre, yung ating in-interview since day 1 doon sa kanyang area sa GMA. At kay Sir Ezekiel, yung kanyang husband naman, no? At dahil doon talagang lumawak yung reach ng crayfish, no, dahil sa video na yan. And pasalamat talaga tayo ng sobra sa kanila. So yung guidelines guys na nakikita nyo dito, naka-highlight na siya at ibubuod ko na lang. So pag-uusapan natin yung nilalaman dito pagdating sa biosecurity, yung penalty na nakapaloob dito, just in case na hindi kayo aware kung magkano yung mga penalty na nandito. At ito ba talaga para sa pangkaramihan, pangmasa, or para lang sa ilan, no? Dahil may mga nakakarating na rin sa akin balita, no? At ayoko na lang mag-disclose at ayokong i-mention na lang yung mga pangalan. Pero sabi ko nga, hopefully, I hope and I pray na itong guidelines na lumabas, alam ko i-revise pa to, hindi pa to yung pinaka-final, no? At sana mabigyan din ng pagkakataon na yung mga small backyard farmers natin matulungan din. Dahil yung mga nag-start naman until now, kung hindi naman din talaga dahil din sa karamihan, hindi lalabas tong guidelines na to, no? Pag-usapan natin guys, unang-una syempre, sino ba si BIPAR, no? Ano bang trabaho ng BIPAR, no? Ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no? So para sa karamihan at sa mga viewers natin, sa mga hindi nakakaalam, ang BIPAR po ay isang ahensya, departamento na kung saan sila ay nangangalaga, nangangasiwa, sila ay nagbibigay ng mga
Kagaya nito, guidelines ng mga batas, no, na kung saan lahat ng mga klase or species na namumuhay sa katubigan, under nila yan, no? Name it na lahat. Mga monster fish, exotic na mga kung ano-ano na basta nasa katubigan, under nila yan, hawak nila yan, no? Kasama na rin dyan yung Australian Red Block Crayfish. Kaya lumabas yung guidelines na to. Okay? So para mas malinaw sa lahat. And ano ba yung unang-unang nakapaloob dito? Actually guys, sa first page pa lang, pagka binasa nyo to, magkakaroon na kayo ng malinis na idea kung para saan talaga to, no? So, bakit ba ginawa yung guidelines na to? Number one, para sa ano natin, sa Fisheries Code, no? Section 47 of the Fisheries Code of 1998 as amended by the Republic Act 10654. Ayan, nababasahin ko sa inyo guys. The department shall establish a code of practice for aquaculture that will outline general principles and guidelines for environmentally sound design and operation to promote the sustainable development of the industry. This code shall be developed through a consultative process with the DENR, the fish workers, FLA holders, fish pond owners, kasama tayo dyan, fisher spokes cooperatives, ayan, involved din ako dyan, at small scale operator, alright, research institution and the academe and other potential stakeholders. The department may consult with specialist international organization in the formulation of the code of practice. So, nabanggit ko naman kabilang dito yung mga backyard farmers, no? Yung mga kooperatiba, yung fishers worker, yan. So, nasa fisheries code. Actually, ito guys, bali, nag-add na lang dito dahil matagal na tayo sa fishkeeping industry. Matagal na tayo nag-aalaga, nagbibenta dati, may pet shop tayo dati. So, yung mga guidelines na ganito hindi na sa atin bago. Additional na lang dito dahil yung guidelines na to specifically para sa crayfish. Pero actually yung guidelines na nilalaman dito meron din sa iba, no? Lalo na pagdating sa biosecurity. Alright? Ano pa yung nakapaloob dito? Sabi dito, aim to promote sustainable aquaculture by enhancing food safety. Alright? Animal health, environmental integrity, and socio-economic use to ensure food safety. Alright? Kasi si crayfish nga naman is, di ba, edible yan, kinakain yan. So, importante na safe talaga yung kakainin natin. Alright? Alongside health management and biosecurity measures to protect aquatic animals. Ayan. Adherence to good aquaculture practices or GAQP supports food security and improves the global reputation of the Philippine aquaculture. So, malinaw, no? So, sabi ko nga sa inyo, ito pa lang, itong pinaka first page pa lang, malalaman nyo na kung para sa talaga yung guidelines na ginawa. Pero again, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo magiging bias dito dahil may mga, kung etong guidelines lang, hihimay-himay natin, mahaba yung magiging topic natin dyan na pag-uusapan. Panoorin nyo na lang yung live video na ginawa natin sa YouTube channel natin sa Fishkada. Mahaba yung talakayan natin na ginawa doon. Nagbigay tayo ng advance comment doon. Pero para sa mga hindi pa nakakapanood, gagawa natin ng video ngayon at itatakal natin yung by summary na lang. Alright? Sa second page, dito naman naka-indicate yung mga definition, guys, na kung saan, ano ba yung mga ibig sabihin, like yung mga krayling, sa inyong tawag sa mga anak, ng mga Australian Red Block Crayfish natin, and saan ba nag-start si crayfish, like syempre yung Australian Red Block Crayfish or yung ARC is endemic yan sa Australia, na may scientific name na Chirax quadricarinatus. Alright? Then, nandito naka-indicate pa din yung mga ibang ibig sabihin like yung controlled environment, ano ba yung nilalaman yan, no? So, nandyan nakapaloob yung concrete tanks, fiberglass, aquarias, semi-concrete ponds, raceway o yung mga daluyan ng tubig, and other suitable improvised material like trapal pond, kasama yan dyan, where ammonia and nitrite and food availability are carefully controlled to optimize the cultivation and prevent escape of the crayfish. So, meaning yung ating mga pinaglalagyan like nang nakikita nyo ngayon, which is itong mga concrete pan, trapal pans, aquarium, mga DIY na mga concept pagdating sa pagpaparami, pag-aalaga ng crayfish, pwede nyo gamitin yan, no? As long as dapat secure yung area nyo at walang possible way na makatakas yung ating alaga na yung mga crayfish natin. Dapat secluded yung area at dapat nasa control environment. Alright? All of this, etong guidelines na to, nakapokus lang naman to guys sa biosecurity talaga. Kasi ito, nung lumabas tong draft na to,
Actually, meron pa naman tayong ilang years talaga na para mag-comply, no? Pero sabi ng iba, 5 to 10 years pa daw. Merong mga nagsasabi naman na permado na. Actually, parang alam ko na-sign na to eh. Na-sign na to. So, yung 5 to 10 years na pwede ka ba pong magbenta, baka magulat na lang kayo. Ma-confiscate na yung mga crayfish nyo dyan, yung facility nyo, mapasara, or possible na mag-penalty kayo dun, no? Dahil di nyo alam. So, para malinaw, much better magpunta kayo sa BIPAR office or department na kung saan malapit po kayo. Pwede kayo magtanong doon. And abangan nyo yung gagawa nating video na once nagpunta tayo sa BIPAR, magtanong tayo doon sa nasasakupan natin dito para alamin, no? Ano ba talaga yung rules na kung saan yung mga guidelines, yung paakibat niyan, paano yung mga permits, yung pag-process. So, ipipictures natin yan dito sa ating channel, kaya abangan yan, ibablog natin kung paano yung mga proseso. Alright? So, mabalik tayo. So, nandito tayo sa General Provision. Sabi dito sa General Provision A, prior to establish an ARC production facility, cultivators and the owner-operator must submit copy of biosecurity plan to BIPAR. Ayan, meaning, pagka isa na kayo sa nagpaparami, nag-aalaga, or meron na kayong existing area talaga, so number 1, kailangan nyo na mag-submit sa BIPAR ng biosecurity plan kung paano nyo minamanage yung area nyo. Alright? To compliant to biosecurity protocols. Ayan. The plan should detail the potential environment impacts of the ARC production facility and proposed mitigation measures. Alright? Yung binabanggit ko sa inyo kanina, eto, mapasign or hindi pa sign, mapa-aprobado na or nire-revise pa, pero possible eto rin yun, guys. Yung mga nakasaad dito, konti na lang yung babaguhin dyan, pero yung binabanggit ko sa inyo mga biosecurity, hindi na mababago yun dito. Possible mabago na lang yung mga ibang terms dyan, like yung mga pag-aalaga, permits, health certificate, lahat, sanitary permit, waste management, yan, maaari yan. Mabago yan, depende sa area nyo at kung paano nyo minamanage yan. Pero yung nakapaloob dito, like yung biosecurity, paano yung pagpaparami, pag-aalaga, yung area nyo, kung paano siya dapat secure, hindi na mababago yan, guys. 100% na nakapaloob na yan dito. Alright? Biosecurity protocols must be implemented to prevent introduction and spread of disease or non-native species from ARC farm to natural environment. Ito yung sinasabi ko nga sa inyo, guys, no? Iniiwasan kasi ng BIPAR na ito is lalo na sa mga remote area, makatawid dyan sa mga ilog natin, mga lawa, mga dams. Pero honestly speaking, baka itong mga oras doon na ginagawa ko yung video na to, marami na rin talaga dyan ang hindi sumusunod. Like marami tayong nakikita na tatapon na lang nila sa ilog, magpapakawala na lang sila kung saan-saan ng mga crayfish nila, which is para sa akin, guys, hindi yun yung solusyon dyan, no? Although meron ng matagal na talagang gumawa niyan at ayoko na magbanggit ng area kung saan talaga yan at kabalitaan din natin yan. Meron na rin talaga 100%. Pero yung iba napapakinabangan, sabi nila napapakinabangan. Pero kasi ang main talaga na trabaho ng BIPAR dito is para makontrol yung pagdami, no, ng species na yan. Kasi ang ginagawa ng BIPAR talaga, yung crayfish, yung ARC is kailangan nila pag-aralan, paano ba ito magparami, ano ba yung, kasi baka mamaya may mga dala na rin yung mga sakit na hindi natin namamalayan. So para safe lahat, kumbaga win-win situation sa nag-aalaga, sa nagpaparami, sa nagbebenta, sa nagkukonsume, no? So just in case na may mga ganyang tao or individual na magpapakawala kayo sa ilog, na ang way of thinking nila is para mapakinabangan, that's a big no-no. Bakit? Kasi pwede niyang sirain yung ecosystem, yung ecological system natin, guys. Baka yung mga native species natin in the future, in the long run, yung mga isda na nakikita nyo pa dyan, mawala na, maubos na, at sisirain yung environment, no? Sabi ng iba, 100% ba masusunod? Possible, hindi naman talaga yan makukontrol at hindi naman lahat yan mababantayan. Pero ito yung isa sa mga panawagan natin, lalo na sa mga nag-breed, nagpaparami, nag-aalaga. Guys, hanggat maaari, bahagi tayo sa ganitong pagkakataon. Kasi pag hindi na control yung pagdami niyan at naging peste na yan, which is guys, sa ibang bansa nga peste na siya. Pero ang nangyayari dyan, hindi 100% na panalo tayo dahil mapapakinabangan ng mga tao, maraming makakakain. Pag yan hindi na control at ganun ang nangyayari, dumami yung possible cause na may mga bacteria or fungi na kasama yung mga yan.
Sa tingin nyo ba magiging panalo tayo doon kung ang nakasalalay yung food security, health security at yung buhay na ng mga tao? Siyempre wala na rin kakain pag na-test yan na nagdadala na yan ng sakit. Kahit pa gaano karami yung nasa mga lawa at ilog nyo dyan, nirelease nyo. At the end of the day, at kung katagalan, dumami na nga siya, hindi na makontrol. Hindi dumaan yan sa masusing investigasyon, tayo rin na maapektuhan. At ganun din, bababa rin ang market yan in the future, no? Sa tingin nyo, hindi na yan mabibenta ng mas marami. Kasi nga, kahit saan pwede na natin kunin. Kahit sa tabing ilog, no? Sa lawa, sa batis, sa mga bukal. So, saan pa? Sa dam, sa lake, di ba? Then, yung mga gusto natin kainin ng mga isda, baka mawala na rin, maubos na. And worst case, masira talaga yung environment natin pagdating dyan. Yan yung minsan hindi nalalaman ng iba kasi ang way of thinking lang is para lang guidance. Sige, tapon na lang natin yun dyan. Total, para magparami. Di ba? Kung control environment, pwede. Di ba? Kung halimbawa, pag mamayari nyo yung property, may man-made lake kayo, pwede naman. Sige, release nyo dyan. Pero kung marami siyang gustagusan, malaking problema yan, guys. Isa sa malaking problema. Pag nagkaroon ng plague dito, talagang napakahirap, di ba? Tayo ang maapektuhan. Alright? Kaya napaka-importante ng biosecurity na ginawa nila dito kasi nga iniiwasan nila na makatawid dyan sa mga katubigan natin. ARC production facilities must adhere to the standard for waste management to ensure the well-being of crayfish and prevent negative impacts on the surrounding ecosystem. Ito nga yung binabanggit ko kanina. Kailangan meron din tayong proper management, no? In case of mortalities, ito yung sinasabi ko sa inyo, just in case marami kayong mortalities, disposal must be buried at a depth of at least 4 feet below the ground surface, ensuring no runoff to prevent spread of disease and contamination. So meaning, just in case may mga namamatay or ano kayo, ililibing siya. Ito, as per guidelines dito, ililibing nyo siya at least 4 feet yung lalim para hindi talaga maka-escape, makatakas, or what. Hindi na mag-cause pa ng spread of disease, no? So sana malinaw po sa atin yan. Trout culture shall be allowed for domestically sourced juvenile ARC trailings that are domestically sourced from BIPAR accredited ARC hatcheries and verified for health and genetic identity. So meaning, dapat yung papayagan kayo mag-alaga, magparami, mag-culture, dapat accredited ng BIPAR or sa BIPAR kayo mismo kukuha. Ideally, kumbaga, halimbawa ako, accredited ako, pwede kayong kumuha sa akin, and pag ako naman mag-supply, dapat yung pagbabagsakan din natin, may possible permit din sila na pinapayagan sila na pwede silang mag-alaga or magparami. Alright? Again guys, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, crayfish farming activities including those conducted by backyard farmers and hobbies shall only be permitted in controlled tank environments. Yan, yung binanggit ko sa inyo. Dapat naka-enclose talaga, safe talaga siya. May bakod, may perimeters na kailangan hindi makakatawid dyan sa mga area nyo na kung saan malapit kayo sa ilog. Alright? Then, constructed from concrete, semi-concrete ponds, fiberglass. Ito yung binabanggit ko nga kanina. Aquaria or other suitable improvised material subject for inspection and approved by BIPAR. So, kung kayo yung mga nakatrapalpan kayo at area nyo naman safe naman, secure naman, pwede nyo ipa-inspect sa BIPAR, then possible naman ma-approve naman yan, no? As long as hindi naman sila makakatakas. Again, disclaimer lang, yung lahat ng binabanggit natin is na mga nakapaloob dito, personal opinion natin. Kung sa tingin nyo may mga mali akong nababanggit or nasasabi dito regarding sa pagkakaunawa ko, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at pag-usapan natin yun. Alright? Guys, para sa mga hindi pa pala nakakaalam, no, yung guidance na to, included lang dito or naka-specialize lang to guys sa Australian red claw crayfish. Anything na ibang species, no, or ibang klase, ibang strain ng crayfish yung nasa inyo, guys, mahigpit pa rin po yan yung pinagbabawal. Like, hindi ko sure eto like yung Clarkie, hindi ko alam kung meron ng lumabas na guidance yan, pero pasok siya sa crayfish na identity, pero magkaiba sila ng klase. So, yung guidelines na lumabas is para lang to sa Australian red claw crayfish. So, anything na may mga nagpaparami sa inyo like yung mga Clarkie or iba pang species ng crayfish, possible yan guys na pinagbabawal pa, no? Kaya makipag-ugnayan po kayo sa BIPAR office para magkaroon kayo ng mga detalye na kaalaman. Alright? So, para malinaw guys, banggitin natin dito, all importation and culture of other live crayfish species aside from ARC prohibited under Section 10 and 124 of RA 8550 as amended by RA 10654
shall remain in force. Cage and pen culture of crayfish are prohibited in natural and artificial inland water, as well as its culture in earthen pond facilities. So sabi ko nga sa inyo guys, mahigpit pang pinagbabawal yung pagpaparami at pag-aalaga bukod sa strain na lumabas dito, like yung crayfish or kung meron pang ibang species, bawal nyo po yan paramihin. Alright, para mas malinaw. And dako tayo dito sa penalty para sa mga hindi pa nakakaalam. Yung penalty guys, violation of the stipulated regulation, including but not limited failure to comply with biosecurity protocols and authorized culture of non-accredited crayfish species and failure to secure or maintain necessary permit, shall be subject to administrative and criminal penalties as provided under Republic Act number 8550 as amended by Republic Act 10654 and its implementing rules and regulations, especially such violation may fall under the following provision. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys kanina, no, bawal talaga kayo magparami ng mga ibang species ng crayfish. So nasa batas na yan guys, so medyo maging cautious tayo dyan. Alright, so sabi dito, engaging in unauthorized fishing activities, engaging in aquaculture operation without valid permits, license, or in violation of their terms and conditions constitute unauthorized fishing activity under section 87. Ito guys ha, pakinggan nyo guys. Offender shall be subject to fines ranging from 500k to 1 million. Ayan yung penalty guys. Sakali na kayo ay mahuli na nagpapalaganap or nagtatapon ng crayfish sa kung saan sa ilog, kayo ay matsyempoan na mahuli dahil kayo nagpaparami na wala kayong permits, wala kayong certificate sa mga biosecurity protocols, sanitary permits, etc. blah blah blah. At pag napatunayan na kayo ay possible na di sumunod, yun po yung kakaharapin nating penalty, 500,000 to 1 million. Alright, as provided kasi yon ng Fisheries Code. In addition, confiscation of aquaculture stocks, equipment, and facilities, and phase revocation of permits or license may be imposed by competent authority. So kung possible nga na mapatunayan na kayo ay hindi nag-comply, no, yung lahat ng stocks ng mga laman, yung mga gamit nyo, kukumpiskay niyan. Possible may pasara yung facility nyo kung wala talaga kayong permits, or kung kayo nakakuha na ng permits before at hindi kayo, na-tsempoan kayo na hindi kayo nagre-renew ng mga lisensya, di ba, or etc. man, possible yan na maribuka yung lisensya nyo. So sana malinaw po sa atin yan. At yung penalty hindi rin biro talaga guys. Pero sabi ko nga, baka itong mga oras na to, yung ginagawa natin itong video na to, hindi natin alam. Marami ng mga taong sumusuway dyan, pero hindi naman natin makokontrol kung ano yung mga plano nila. Pero isang paalala lang din yun, kasi nga medyo mabigat din, no, yung possible na kaharapin yung penalty dito. At kung may mga hindi pa ako nabanggit dito, ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section na kung saan pwede nyong ipaprint yung guidelines, yung draft na lumabas. Ito, pwede nyo ipaprint, pag-aralan nyo, basahin nyo maigi guys, para at least kayo meron kayong kopya, meron kayong knowledge regarding dito sa guidelines na lumabas ng WIPAR, para at least equip din tayo lahat. Alright, so sabi pa rito, existing ARC farmers engage in culture of the red claw crayfish, ARC shall be given period of 1 year, parang I think 3 years pa nga to 1 year to 3 years from effectivity of these guidelines to comply with applicable requirements. During this period, they shall be permitted to continue operation provided that they register with the appropriate regulatory authority and commit to compliance plan. Technical assistance and capacity building shall be provided to support their transition. Meaning guys, eto, sabi ko nga sa inyo, permado o hindi permado na lumabas na kung talagang na-revise na siya, pwede pa kayo mag-alaga guys. Pwede kayo magparami, pwede pa magbenta. Pero dapat hanggat maaari mag-comply din tayo dito sa necessary permits. Pwede kayo, again, pwede kayo pumunta sa mga malapit na BIPAR office na nasasakop ng inyong lugar para kayo mabigyan ng final assistance or detailed knowledge. Alright? So guys, yung binabanggit ko sa inyo kanina na kung saan kung kayo ay magpaparami ng different species ng crayfish, like yung kagaya nga ng mga clarity, guys, ito yung penalty nyo dyan. The culture or introduction of non-accredited foreign or exotic crayfish species without prior scientific risk analysis and official approval is a serious offense under section 124. Violator shall be penalized with a fine of 500,000 to 1 million, still within the range as provided by fisheries law, but too harsh a penalty. Make it 200k as the minimum based on the law. So meaning guys, pag yun nga, pag na-tsempohan kayo talaga na meron kayong mga exotic crayfish dyan na hindi sila
na pag-aralan, no, na dumaan din sa BIPAR, malaki rin yung kakaharapin yung penalty. 500 to 1 million yung penalty. Or minimum yung 200,000. In addition, confiscation or illegally cultured species, disinfection or eradication of affected facilities and revocation of any previously issued permit may be imposed by the competent authorities from BIPAR. So sana malinaw yan, guys. Ayan. So yung mga nilabas pa nila dito na may mga ano pa sila dito, perspective design, no? Ayan, hindi pa naman masusunod yan, guys. Sabi ko nga sa inyo, as long as yung facility nyo kaya naman mag-comply, safe naman siya, secure naman siya. So wala kayong magiging problema dyan. Basta makapag-comply lang kayo sa mga possible permits. So guys, yun lang yung pinaka summary na tinakal natin. At marami pa yan dito mababasa nyo. Ilalagay ko na lang dyan yung ating link na kung saan nyo makukuha yung kopya. At pwede nyo ipaprint yan. At sana nabigyan ko kayo ng konting kaalaman regarding sa guidelines. So iwasan natin, guys, talaga na pagdating sa biosecurity, kasi maraming kaakibat yan, guys. Hindi lang yung basta magpakawala lang kayo, no. Nakasalalid din diyan yung health security, food security, at syempre pagdating sa mga tao, sa ating lahat, no, nakapaloob yan. It's especially yung ating biodiversity at yung ating ecosystem. So maging responsable po tayo sa pag-aalaga. Panawagan ko rin yan bilang British breeder at seller. Maging mapagmatsyag tayo at maging responsable sa pagpaparami, no? Para naman lahat tayo win-win. Pero again, isa rin din po panawagin sa ating kinaukulan sa BIPAR. Sana po ito, nabanggit ko na rin po to sa live video natin sa YouTube. So kung itong guidelines na to, possible to, i-revise to. At sana magkaroon ng guidelines kung naka-different category, nakategorize siya. Meaning, kung kayo ay large scale, ito yung guidelines na para sa'yo. Ito para sa akin lang, opinion lang naman. Kung kayo ay medium scale, dapat meron kayong specific din na guidelines para dyan. Or, kung kayo ay small scale lang, meron din tayong kaakibat na guidelines para dyan. Pero yung pagpaparami, yung lahat ng kung paano yung ginagawa, same lang yun. Pero yung guidelines, like yung kabuuan, no, sana mahimay-himay siya, no? Kasi guys, sabi ko nga po, hindi po tayo kalaban sa mga, baka meron tayong mga officers and officials dyan ng mga BIPAR, no? Tayo po kasama nyo po, no, sa pagpatupad ng maayos at disiplinadong pag-aalaga ng crayfish. Pero yun nga po, sana yung lumabas na guidelines ay hindi lang po para sa iilan. At marami na po tayong mga mamamayan at kababayan na sana mabigyan din ng pansin. Matulungan po natin sila kasi yung iba hindi naman kayang mag-comply sa mga malalaking facility, no? So sana mabigyan po sila at marinig yung boses po ng ating mga kababayan, no? Kasi yung crayfish naman lahat naman gustong kumita, lahat gustong kahit paano makatulong din sa bawat isa. Pero sana hindi lang to sa may pera, hindi lang to sa mga kilala, at hindi lang mabigyan dito ng pagkakataon yung may kapital, no? Kasi marami tayong mga nagsimula sa maliit papunta naman sa malalaki. Pero sabi ko nga po, panawagan din po, no, sa ating mga ibang kababayan at same na breeder, mga kahabi natin, kailangan din talaga nating sumunod dahil hindi po pwede rin na basta parami, mag-produce, magbenta nang hindi rin tayo dumadaan sa tamang proseso. So yun lamang po, maraming salamat at sana nakatulong po ako sa inyo. At kung bago pa lang po kayo sa ating channel at mahilig kayo sa mga fish keeping content, sa lahat ng pets na pwede nating alagaan kagaya ng crayfish, ayan. So please like, share, and subscribe. At maraming salamat sa patuloy yung suporta at sa patuloy yung panonood dito sa ating channel. Abangan nyo pa yung mga ibang future vlog na lalabas. Maraming salamat sa inyo. And by the way, sa mga nagtatanong, sa mga gustong bumisita, located lang po tayo sa Dasmariñas, Cavite. Nag-seminar po tayo dito sa ating farm at nagko-conduct tayo ng best practices. Ganun din sa mga proper setup, no? Kumatanggap tayo ng mga projects ng mga urban farm setup na pasok para dyan sa guidelines ng BIPAR. So maraming salamat sa inyo. Until the next vlog. Peace, let's go! Fish Alive, good vibes, halina't sumama.